Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito na iyong pinagkaloob upang ako po ay makapag-share ng Words of God dito po sa Castillos Church. Higit sa lahat Panginoon, kami po lubos nagpapasalamat dahil po ang isa sa mga dahilan kung bakit kami inarito ang nagkakatipon at patuloy sa pag-aaral ng inyong salita ay isa po ay ang kaligtasan ay ipinagkaloob po sa amin sa bawat isa. At Panginoon, kung mayroon pa rin po na hindi nakaunawa ng tunay na kaligtasan, ay pahintulot niyo po na manatili sa iyong iglesia upang siya man po ay makatagpo ng tunay na kaligtasan. At lubos kami nagpapasalamat, pagkatapos po namin naligtas ay pinahintulutan niyo kami na manatili at binigyan niyo po ng pagkakataon na mapaglingkod hanggang sa inyong ikalawang pagparito upang makapagligtas na pa ng ibang mga kaluluwa sa mundong ito. Alam namin napakalapit na ng inyong pagdating sapagkat ang halos lahat ng mga tanda ay narito na. Kaya alam namin Panginoon na ikaw po ay napakalapit, kaya sa huli naming buhay nga natitira ay tulungan po ninyo kami na magawa ang inyong kalooban upang makapagbigay kami papuri sa iyong harapan. Sa oras po nito, nagpapasalamat din po ako sa oras na ito na nagpapahayag ng inyong salita. Tulungan niyo po ako sa pamagitan ng banal na Espiritu na maunawaan at buksan niyo po ang puso't isipan ng lahat po ng mga nakikinig upang maunawaan din po nila ang inyong salita upang hindi po sila mapalayo sa iyong harapan. Kaya sa pagkakataon na ito, Panginoon, ay lubos kami nagtitiwala mula sa simula hanggang sa matapos. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng anak si Jesucristo naming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Buksan nating Biblia sa aklat po ng unang Juan. Unang Juan. Unang Juan chapter 3 verse 1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Unang Juan chapter 3 verse 1 and 2. Kung nakita na po, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Masdan ninyo kung anong uri ang pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito, hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na siya'y kung mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makilala bilang siya. Muli po, good morning po sa inyong lahat. Pwede po ba magbatian ang bawat isa sa inyo? Okay. Bakit yung iba malungkot? May nawalan ba ng kayamanan? Ba't malungkot? Alam niyo po ba, pag-araw ng Panginoon, dapat maging masaya po tayo. No? Kasi, ang araw ng Panginoon, kapag nagsama-sama at nag-aaral ng kanyang salita, ay may biyaya. No? Sabi nyo sa Exodus chapter 20 verse 11, ang pitong araw ng Panginoon, siya ay nagpahinga. Mula sa unang araw at hanggang pang-anim ay naglikha ang Diyos ng mga bagay nga nasa sanlibutan at yung pang-pito ay kanyang kapahingahan. Ibig sabihin, yung araw na yon, yung pahinga niya ay binibiyayaan o yung blessing, no? Banal, ginawa niyang banal yung araw na iyon. No? Sige nga, parang ayaw niyo maniwala ha. Tingnan natin. Sige. Exodus chapter 20. Verse 11. Verse 11, sige nga po, kayo po magbasa ng sabay-sabay. Exodus 20, verse 11. 1, 2, 3. Oh, baka may reklamo sa inyo, hindi naman to Sabado ngayon. Ha? Sabat ang binabanggit dito para sa mga Hudyo, di ba? Eh wala namang pinagkaiba ang mga tao nun kasi sa atin eh. Di ba? Yung araw ng pagtitipon.
Di ba? Hindi lang Lord's Day, maging Wednesday, maging araw ng pagtitipon ng fellowship natin sa mga cell group, sa mga Bible seminar. Di ba? Kapag tayo po ay nakikinig ng words of God, di ba, umuuwi ka ng parang maluwag sa iyong puso, no? At parang hindi walang kabalisahan. Ano sa tingin nyo? May balisa pa rin kasi pag uwi nyo malakas ang ulan? Ano sa tingin nyo? Yung sinabi dito, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ibig sabihin, napakahalaga para sa mga taong naligtas yung mapakinig ang words of God na mula sa Kanya kasi yan ay banal. Blessing, pagpapala. Paano nga ba tayo naligtas? Siyempre sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na nagdanak sa krus. Paano? Sa pamamagitan ng pangangaralang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng pangangaralang salita ng Diyos, ginawa niya tayong banal. Tama po ba? Kaya sabi nga dito sa ating binasa, masdan ninyo kung anong uri ang pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng Ama. Ano po ba yung pag-ibig na yun? Yung anong uri na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Yung kaligtasan. Alam niyo po, kung walang kaligtasan sa atin, kahit ilang taon na tayo nag-aatin sa church, hindi ka magiging anak ng Diyos. Tama o mali? Kaya yan pinaka number 1 na malaman natin yung kaligtasan kasi diyan magsisimula kung paano tayo mamuhay bilang isang taong ligtas at sa pamamagitan ng pananatili sa church ay patuloy na pinapabanal ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak. No? Kaya nga pagkatapos natin maunawaan ng kaligtasan, sinabi doon sa aklat ng sa Juan chapter 1 verse sa Juan chapter 1 verse 16. Dahil sa kanyang kapuspusan ng biyaya ay sinundan pa ng ibang biyaya. So binabanggit doon, yung unang biyaya na binanggit ng Diyos, wala ding ibang tinutukoy kundi yung kaligtasan. Tapos yung ibang biyaya, ano po yun? Yung ating Christian life. No? Yung biyaya na iyon, yun po ay hindi lang natin matanggap dito, kundi maging sa langit. No? Kaya pagkatapos natin maunawaan ng kaligtasan at matagpuan yung katwiran ng Diyos tungkol sa kaligtasan, dapat nating maunawaan na mahalaga po ang pagtitipon dahil ito ay blessing. Biyaya ito ng Diyos. Dahil ito lang ang kaisa-isang dala lang natin pagharap natin sa Kanya. Yung kaligtasan at yung biyaya pagharap natin sa Kanya. Naniniwala ba kayo doon? Kaya kahapon, di ba? Saan nga ba tayo kahapon yung mga mothers? Sino yung may hawak ng inyong Christian life? Sinong may hawak? Sino pong may hawak? Yung Diyos o kayo? Di ba kayong may hawak? Kayo yung may hawak ng susi ng inyong Christian life. Yung mga nakatin kahapon sa Subic, masaya kayo o hindi? Oh, yung mga hindi, masaya o hindi? Oh, hindi na makasagot. Sa bagay, minsan talagang mahirap talaga magampanan lahat ng oras, no? Kaya lagi nating ipagkatiwala sa Panginoon na ipanalangin na magampanan natin ito kasi kung wala ang kanyang tulong, mahirap din po ito magawa. No? Wala tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating sariling paraan para maligtas. Wala. Maging sa ating Christian life, kung hindi natin iaasa sa Panginoon, aasa tayo sa ating sarili, yan po ay aasa sa ating sarili na walang tulong ng Diyos. No? Kaya bilang mga anak ng Diyos, sabi dito, anong uri ang pinagkaloob sa atin ng Diyos? Ay yung kaligtasan. Tapos sabi dito, upang tayo'y matawag ng mga anak ng Diyos,
At tayo nga ngayon nga, no? Dahil dito, hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikilala nito. Sino yung taga-sanlibutan? At tinutukoy sa Biblia, sino yung mga nasa mundong ito? No? Yung mga taong hindi mananampalatayang na katotohanan. Lahat naman ng tao may pananampalataya. Tama po ba o mali? Kaya lang, iba yung way ng pananampalataya nila. Kaya minsan, kahit sabihin natin na mas marami silang alam sa Biblia, kahit mga nagtuturo sila, pero kung hindi sila ligtas na tulad natin, no? Hindi kanya kilala. At hindi mo rin siya, hindi kanya kilala. Pero kung ikaw ay tunay na Kristiyano at naging subok na, maaring makilala mo siya bilang isang hindi ligtas. Nakakakilala ang isang taong naligtas sa mga taong hindi mananampalataya. Maaari sa iba sa inyo, hindi pa naintindihan ito kung bago pa lang tayo. Pero sa mga nauna, alam nyo na, yung isipan ng mga taong hindi mananampalataya. No? Halimbawa, no? Dahil dito, hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakilala nito. Okay. Ano ba yung pagkakilanlan natin? No? Yung pagkakilanlan natin. Sa Biblia, ang mga taong naligtas, sila yung mga taong dual citizen. Ang tawag doon, makalangit. No? So, ibig sabihin, kabisado natin yung buhay sa mundong ito, pero sa langit, hindi natin lubos ito maunawaan o kabisado kaya kung bakit tayo nagkakatipon para hulukayin yung mga ang salita ng Panginoon, kung paano natin maunawaan sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu, dahil ito lang ang ating biyaya pagharap po sa Kanya. Okay? Kaya, titingnan natin kung nakilala nga nila tayo. Sige. Alam ninyo kung sino yung mga taong ligtas sa ating loob ng tahanan, kakilala, kaibigan, kapitbahay. Kaya nyo bang ikwento sa kanila yung anong mayroong kaligtasan ka sa kanila? Ano sa tingin nyo? Pwede mo bang ikwento sa kanila na ako lang ang makapunta sa langit pag hindi ka nagpatuloy sa Bible Seminar? Ako lang, kami lang ang makapunta sa langit pag hindi ka nakikinig ng Bible Seminar. Kaya inimbitahan ka namin, mapupunta sa impyerno ang mga hindi nakapakinig ng Bible Seminar at hindi makaunawa sa kaligtasan. Kami lang. Pag naikwento nyo yan sa mga kapitbahay mo, sa kakilala mo, kahit yung mag-anak mo hindi nakapakinig, maintindihan nila o hindi? Ha? Hindi. Pero kilala ka nila, tama o mali? Pero kapag kininto mo sa kanila yung anong mayroon ka tungkol sa Diyos, alam ba nila ito o hindi? O kaya hindi ka nila kilala. No? Anong sabihin sa iyo? Kapag nakwento mo yun sa kanila, anak, alam mo, alam namin na sa simbahan ka, nag-aaral lang Biblia, pero huwag tayong pakialaman ng ating paniniwala. Diyan ka na lang at dito kami. No? Tapos, maaring sabihin ng iba naman, epekto yan ng pag-aatin mo lagi sa church. Tapos, marami ka nang maririnig, no? Na hindi maganda. No? Dahil hindi talaga nila kilala yung mga taong iyon. Kahit kilala mo pa, kahit pamilya mo pa, kung hindi sila nagkaroon ng tunay na kaligtasan, hindi nila ito kaya tanggapin. Kaya sabi sa verse 2, mga minamahal, ngayon ngay mga anak tayo ng Diyos, hindi panahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin, kung siya'y mahayag, tayo ay magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. No? Ibig sabihin, pagharap natin sa Diyos, no? Sa araw na iyon, magiging katulad tayo ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Ibig sabihin, kung ano siya, magiging ganun tayo. Kung ano yung apelido ng ating tatay, no? Ganun din ang kaapelido natin. Tama po ba o mali? Parang ayaw yung maniwala.
No? So, totoo yan. Kaya tayo hindi kilala ng sanlibutan. Sinasabi sa Biblia, mayroong mga anak ng Diyos at maaring mayroon ding hindi anak ng Diyos. Naniniwala kayo doon o hindi? Sabi sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 8, kung hindi daw tayo nakakaranas ng mga bagay na tulad na nangyari na sinasabi sa Biblia, bilang mga anak ng Diyos, sinasabi doon sa Hebreo chapter 12 verse 8, ngunit kung kayo'y hindi dinidisiplina na sa naranasan ng lahat, kung gayon, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Ibig sabihin, mayroon talaga palang anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. Kaya gaano kapalad ng isang tao na matawag siya na anak ng Diyos? No? Na-appreciate nyo ba na ang ginawa ng Diyos sa atin? Sabi dito sa aklat ng John 14 verse 17. Tingnan natin. Aklat ng Juan chapter 14 verse 17. Babasahin ko po sa inyo. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kaya tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi ito nakikita o nakikilala man. Siya ay nakilala ninyo. No? So kung ang banal na espiritu ang siyang nagbibigay ng pangunawa sa atin upang kilalanin yung Diyos, yung mismong Espiritu Santo, no? Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng mga taong hindi mananampalataya. At hindi siya nakilala nito o nakikita. So, ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, naniniwala ba kayo na darating ang araw, pagharap natin sa Kanya, mayroong kayong mana? May mamanahin tayo? Sa mga tagapagtanggap ng mana balang araw, naniniwala kayo na sa inyo mapupunta? Mula sa magulang? Parang hindi kayo makatanggap ng, wala ba kayong mana balang araw? Mga lupain sa probinsya, yung kay simple lang, di ba? Tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi ba kayo naniniwala na may mana tayo? No? Darating ang araw, may mana tayo. Sinasabi sa aklat ng Roma chapter 8 verse 17, tagapagmana. No? Tagapagmana, tapos galing dun sa Galatia chapter 4 verse 7 and 5, Galatia chapter 4 verse 7 to 5, no? Maging doon sa Galatia chapter 3 verse 29, tagapagmana. Paano kung magpagmamanahan ka ng bahay at lupa? No? Hindi ka ba matutuwa? Sabi naman ng mga iba naman, Pastor, mukhang inaano mo na kami, minamadali mo na kami, no? Para makapagmanap yung mga anak namin, no? Alam niyo po, sa ating buhay Kristiyano, itong tinatawag natin na sinundan pa ng biyaya. Kung ating makikita sa John chapter 14, verse 1 hanggang 4, makita niyo doon sinabi ni Jesus, no? Na ako'y aalis na at pupunta sa Ama. At sa aking bahay ng Ama ay maraming tahanan. No? Kung hindi gayon, hindi ko sasabihin sa inyo. Ibig sabihin, maraming tahanan, gagawa siya ng tahanan para sa inyo, sabi ni Jesus Christ sa mga alagad niya. No? So, ibig sabihin, si Jesus Christ, nung namatay siya, sa loob ng 3 araw ay nabuhay. 40 days and 40 nights, kasama niya nung nabuhay siya, kasama niya ang kanyang mga alagad. At habang kasama niya, sinasabi niya iyon. At nung pag-alis niya, sabi niya, pupunta ako sa Ama. At sa aking Ama ay maraming mga tahanan. At gagawa siya ng tahanan kasama natin. Ibig sabihin, sa langit, patuloy si Jesus na gumagawa ng ating bahay. Naniniwala po ba kayo doon? Tingnan nga natin, parang ayaw na naman maniwala, ha? John chapter 14. No? Verse 2 po tayo hanggang 3. Sige nga, kayo po magbasa. Ano? John 14, chapter 14, verse 1, verse 2 to 3. Sige po, pakibasa sabay-sabay. 1, 2, 3.
hindi lang sa mga alagad ito sinabi. Hindi ba tayo kasama dito? Kasama tayo. Kaya sabi nito, no, kung ating makikita, sa verse 2, bandang gitna, kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y ipawaroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? No? Sa verse 3, at kung ako'y pupunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. O, ibig sabihin, second coming. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Gaya ng binanggit din doon sa John chapter 14 verse 17, siya ay makilala ninyo at mapapasa inyo. So, ibig sabihin, ang paggawa ni Jesus Christ ng bahay, bawat isa sa atin, hanggang ngayon, patuloy ang pagkukonstruction ng ating bahay sa langit. Halimbawa po, kapag kayo'y galing probinsya, tapos magtrabaho ka ng Maynila o sa amang syudad na maayos ang sahod, tapos nag-request ang iyong nanay na, anak, ipagawa mo naman yung ating bahay, tag-ulan na, tumutulo. Tapos may kakayanan ka naman pang bili, o pang bili ng materyales. Magbibigay ka ba ng pambili, pang paayos ng bahay o hindi? No? So, kung naawa ka sa magulang mo o sinusuklian mo yung kabutihan ng iyong magulang, siyempre, bibigyan mo. Tama po ba o mali? Paano kung hindi ka magpapadala ng pera para pang-construction, magawa ba yung bahay o hindi? Hindi. Paano naman sa ating bilang Kristiyano? Paano tayo magpadala ng materyales kay Jesus Christ habang nandito tayo nabubuhay pa? Paano kayo magpadala ng materyales pang construction? No? Hanggang ngayon, kina-construction pa yung ang ating retreat center, di ba? O sa atin ipapadala kay Jesus Christ? O, GCash? Ano? Pera padala? O igagrab natin? O. Sa pamamagitan ng ating mabuting Kristiyano, pamumuhay, yun ang pinapadala natin doon para makonstruct sa ating bahay doon. Diba tayo ay templo ng Diyos? Ang templo, imagine niyo yung templo o yung kaharian. Diba? Bago dumating si Jesus Christ, dapat ang kanyang templo ay maayos. Diba? Pagdating niya, sabi niya, maayos na dapat ang construction, ang bahay. Ibig sabihin, hanggang ngayon, nagko-construction ba tayo o hindi? Patuloy tayo sa pagko-construction. Yung pagdami ng mga templo sa mga taong naligtas na iniimbitahan natin sa Bible Seminar, sila yung kino-construction natin para mabuo yung templo. No? Kaya nga, napakahirap, di ba, mag-construction, mainit, maulan. Tama po ba? Mahirap magbuhat ng semento, no? Magpintura. Hirap, di ba? Kaya, hindi natin matapos-tapos hanggang retreat, hanggang young adult, kasi panay ulan, di ba? Mahirap. No? So, ganun pa man, ay magamit pa rin natin kahit umuulan, no? Kahit hindi pa matapos. No? Kaya, ano ba ang gusto ninyo pagdating sa langit? Anong gusto ninyong klaseng bahay? Sabi dito, sa verse 14, sa verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, ay sasabihin ko ba sa inyo? Marami daw tahanan. So, ibig sabihin, marami nga magiging tahanan, subdivision. Anong gusto yung subdivision pag kayo ay namanirahan? Pinapapili kayo ngayon. Anong gusto yung subdivision? Camellia Homes? No? Kay bilyar, di ba? O yung mga condo unit, yung hindi binabaha. Ano gusto niyong mga bahay na ibibigay natin, ay ibibigay ng Diyos sa atin? Siyempre, kung kayo naman ay tatanungin, libre naman yung, tawag ito, libre naman yung pangarap. Lubos-lubosin mo na, no?
mga style Corinthian. Alam mo yung sa Quezon City? Yung naghahalaga ng 50K, ay 50 million. 50 million, kay Pacquiao, magkano? 200 plus, 300, kalating million, ay kalating billion. Sa Makati. Yung tinatawag nila yung village na yon. 'Di ba? Kung mangarap lang din naman tayo, 'di ba? Lubos-lubosin na natin, libre naman, walang bayad, Binigay niya ng Diyos sa atin na libre yung pangarap. Nilalagay niya sa Ecclesiastes, nilalagay ng butas ng ating puso. Kaya kung depende sa inyo kung gaano yung bahay ninyong pinapagawa o pinapakonstruct. Nasa ating Christian life po yan. Kaya kung ako naman tatanungin, siyempre maganda yung bahay. Paano kapag dating natin doon, pagharap natin sa Kanya, sabi niya, ako'y babalik. Isasama ko kayo, kung nasaan ako, naroon kayo. Kaya lang, hindi ka nagpapadala ng iyong pangbili ng materyales. Pagdating mo doon, inaasahan mo, active ka naman sa church, ilang taon na. Tapos, kaya lang ang problema, hindi ka nag-evangelize, hindi ka tumutulong, hindi ka nagkakaisa. So, iniisip mo, kasi active ka, maganda rin bahay ko doon, active naman ako eh. Pero hanggang doon lang. Wala kang offering, wala kang tithes, wala kang pagkakaisa doon sa mga gawain sa Panginoon. Pagdating mo doon, pusti lang pala ang naitayo sa iyo. Naku. Ano sa tingin nyo? Pusti na lang. Basa kapag umulan. Tapos umaasa ka, Panginoon, di ba't bakit pusti lang ito? Di ba marami naman akong ginawang materialis, pinadala sa iyo? Oo nga, active ka nga, pero kaya lang, hanggang doon ka na lang. Kaya mapakahirap itayo ang pundasyon na ito. Pusti lang talaga na kayanan. Ano gusto niyo maging bahay? Ha? Yung tamang-tama lang. So, sa pamamagitan ng mga pagliligtas ng mga naliligaw na kaluluwa, sila po yung ating mga materialis upang ipadala doon. Alam niyo po, narinig ito ngayon, di ba? Pagdating ng araw, humarap tayo kay Jesus, tapos nalaman yung pusti lang sa iyo. Tama nga sinabi ng Biblia, tama nga sinabi ng sermon, kaya lang wala na, huli na, pusti na lang talaga sa iyo. Ano sa tingin niyo? Huli na, andun ka na eh. Pastor, okay lang po, at least ligtas ako. Yun nga lang, may mga tahanan tayo doon. Baka iniisip nyo naman, napakaraming tao sa buong mundo na naligtas, gamit ang life mission. Baka mamaya wala na tayong maubusan na tayo ng tahanan doon. Hindi po. Yung langit po ay walang hanggan. Unlimited po yan, walang dulo. Ibig sabihin, marami pong ibibigay ang Diyos sa inyo ng mana. Tama po ba? Isa sa mga dahilan kung bakit tayo nananatili sa church. Dahil po dito, dahil may mga tao pang gustong iligtas ang Diyos. So alam ko naman, marami kayong mga Bible seminar na gaganap dito. So yan ang paraan ng Diyos para magkaroon ng kaligtasan ng mga taong hindi pa nagkaroon ng kaligtasan. Dalawa lang ang dahilan kung bakit hindi pa dumating si Jesus Christ. Una, marami pa siyang taong gustong iligtas. Pangalawa, para sa mga Kristiyanong maging tapat sa kanilang pananampalataya. Kung walang tapat na Kristiyano sa pananampalataya, walang sino mang maliligtas. Kaya sa pamagitan ng maging tapat na pananampalataya, maaari siyang magamit ng Diyos at maligtas. At kapag nabuo na yung construction dito ng templo ng Diyos, siya ay darating. Yan ang dalawa sa mga dahilan kung bakit hindi pa dumating si Jesus Christ. Tingnan po natin sa 1 John chapter 2 verse 28. 1 John chapter 2 verse 28. Babasahin ko po sa inyo, unang 1, chapter 2, verse 28. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya, ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Darating siya, may bisita tayo darating. Kapag sa bahay ninyo may mga bisita, may bisita kang inaasahan na darating sa araw na yan, anong gagawin mo? Maghahanda o matutulog at pabayaan mo lang siya? Maghahanda tayo. Si Jesus Christ, siya yung tinatawag natin na magiging asawa ng isang Kristiyano o tinatawag natin na groom. Tayo naman ay bride. Ang isang bride, habang naghihintay sa magiging asawa niya, anong dapat pinaghahandaan? Anong pinaghahandaan? Magpaganda, di ba? Mag-ayos ng sarili kasi may parating.
Or, last ko na tong buhay na to sapagkat dalaga, no? Habang wala pa akong asawa, lubos-lubusin ko na to. Maglakwat siya tayo at tawag ito, no? Hindi naghahanda. No? Pagdating, natagpuan kang wala kang malang ka-preparation. Aasawahin ka ba ng iyong magiging asawa? Break na tayo. Canceled. Di ba? Sige nga, yung mga lalaki, kung mga brothers, kung magiging may aasawahin kayo, tapos nakikita nyo yung magiging asawa nyo, ano ba naman tong na to? Para naman tong nabubuhay pa ba ito sa tama niyang pag-iisip? No? Ano sa tingin nyo? Aasawahin nyo pa? Ay sabihin, Pastor, walang choice eh. Kahit baka yan na lang talaga natira eh. Okay lang. Naku, kawawa ka naman. Pag sa tao pwede, pero yung Panginoon, hindi papayag yun. Dapat tagahanda ka. Kasi darating siya. Anong ibig sabihin? Ang pagdating ni Jesus Christ, maging banal at maging malinis at magiging mahinhin at walang batik tayo. Tama po ba? Maging maayos ang Christian life. No? Actual na pangyayari. Common sense, di ba? Pag makita natin na may preparation talaga ng kasal, anong dapat mo gawin? Siyempre, paghandaan mo yun. Di ba? May mga bisita ka, di ba, sa inyo? Kapag may bisita, dapat pinapaghandaan ninyo. Ang paghahanda natin sa pagdating ni Jesus Christ, no, ay dapat maging mabuting Kristiyano at malinis na puso. No? Malinis na puso. Kaya tayo lang din ang nakakaalam niyan. Diyos at ikaw lang ang nakakaalam ng pusong iyan. Di ba? Alam ko ba mga puso ninyo o hindi? Alam ba ninyo mga puso ng mga kapatiran o hindi? Hindi, di ba? Diyos lang at saka siya. No? Kaya sinasabi dito, sa aklat din po ng Pilipos chapter 2 verse 12, tingnan natin. Pilipos chapter 2 verse 12. Aklat ng Pilipos chapter 2 verse 12, sabi po dito, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit na ngayon ako'y hindi ninyo makasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Alam niyo po yung Bible verse na ito, marami po minsan nagkakagulo dito, kahit hanggang ngayon mayroong mga debate, mga biyasa sa Biblia. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, maraming debate, di ba? Yung mga tao naman, dahil tuwang-tuwa sila, ang mga nagdidebate ay nasasagot yung mga katanungan, kahit mga nakikinig lang. Kaya puring-puri sila doon. Alam niyo po yung mga pagdidebate, isa sa mga dahilan kung bakit nagdidebate sila, dahil wala silang tunay na kaligtasan. Walang guidance ng Holy Spirit. Kaya kung bakit maraming debate. Sa atin, nakapag-debate ba tayo? Alam natin, kapag nakapag-debate tayo, talo sila. Mananalo tayo dahil sa atin ang katotohanan. Kaya lang ang problema, ikaw yung kawawa. Bakit? Hindi mo sila maakay. Dahil doon, ang nangyari, ang resulta ng debate, ano po? Away. Pikunan. Tama ba o mali? Parang mga tulog yung iba sa inyo. Teka. Oy, nagising ang iba. Sige. Alam niyo, masarap po matulog mga ganitong oras, lalong malamig. Sa totoo lang, ako po ay nagbabiyahe lagi araw-araw. Masarap po matulog sa sasakyan. Kaya minsan hinihinto ko po sa gas station, sa Petron, sa Caltex, diyan po sa Index, pag pumunta ako ng Subic, pumunta ako ng Olongapo, sa lahat ng lugar. Yan kasi trabaho ko yung sales agent. No? So, ang pagdating talaga ng antok, umaga. Kasi mataas ang sugar ko dahil sa kape. Okay. Pati ba naman yung kwinento? Okay. Marami kasing sinasabi dito sa bandang baba ng chapter 2 verse 12. At isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Anong ibig mong sabihin ito? Gampanan mo ang pagiging Kristiyano mo para maligtas ka? Para hindi ka mapunta sa impyerno? Hindi. Ito po yung sariling kaligtasan, ito po yung mapalayo ka sa dati mong buhay. Mapaiwas ka na sa dati mong gawa. Ang kaligtasan ay simula ng pagbabago o yung takbuhing Kristiyano para maging matured.
Kaya nga sabi sa una, sabi dito, kaya nga mga minamahal ko, sabi ni Apostol Pablo. Pag sinabing mga minamahal ko, kay Kristo, mga kapatiran kay Kristo. Kasi sabi ni Apostol Pablo, kung lagi ninyo akong kasama at sinusunod, hindi lamang sa harapan ko. Kasi si Apostol Pablo, aalis na. Matanda na sa mga panahon ito, mamamatay na siya. Sabi niya, kahit wala ako, isagawa ninyo ng higit pa, na may takot at panginginig. Alam niyo po, kapag sinabing, gampanan mo ang inyong Christian life. Biyaan mo dyan, okay lang yan. Pero dito sinasabi, dapat manginig ka sa takot. No? Ibig sabihin, kapag hindi magampanan, maraming mga consequence na mangyari sa iyo. Dapat may takot. Kaya sabi dito sa verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Kasi may mga bagay na maaring may mangyayari, dapat tanggapin, mabuti man o masama. Naniniwala kayo doon? Lahat ng mga nangyari sa ating buhay, mabuti man o masama, kalooban ng Diyos o hindi? Kalooban niya lahat yan. Kaya sinasabi dito, para ito sa mga anak o ligtas na mga tao, yung Pilipos chapter 2 verse 12, no? Sariling kaligtasan. O ibig sabihin, libre ang kaligtasan sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo, pero yung ating Christian life o buhay Kristyano, hindi na siya libre. Sabi dito, tayo na daw isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ibig sabihin dapat nating gampanan na may takot sa Diyos. Lahat ng bagay, maaaring may mga mangyayari, pero lahat ay kalooban niya. Gaya ng binanggit sa Roma chapter 8 verse 28, sabi din dito, Roma chapter 8 verse 28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ang gumagawa sa ikakabuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ibig sabihin, nalalaman ng Diyos ang lahat ng mga bagay. No? Mabuti. No? Para sa ikakabuti. Paano kung hindi mabuti ang nangyari sa atin? Ikakabuti pa rin ba natin yon o hindi? Yun ang mahirap. No? Kung hindi mabuti ang nangyari sa atin, ano sa tingin nyo? Mabuti pa rin yun o hindi? Parang mahirap intindihin yun, no? Nakuha nyo bang ibig ko sabihin? O sige nga, tingnan natin kung mabuti. Kilala nyo sa aklat ng number, si Balaam? Si Balaam, sino siya? Hindi siya kasama ng mga Hudyo. Hindi siya kasama ng mga Israelita. Ang mga Israelita mula tumawid sa pulang dagat, no? Ay naglalakbay sila papuntang Kanaan. Israel ang tawag sa lugar ngayon. Mayroon doon isang leader o pinuno ng mga taga-Moab, no? Taga-Moab. At si Balaam ay isang pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, no? Tapos sabi ni Balaam, sabi nung si Balak, ang tawag doon, ang pangalan ng leader ng Moab, si Balak, sabi niya, pumunta ka dito sa akin at sumpain mo yung bansang Israel. No? Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? Huwag mong sumpain dahil sila'y pinagpala ko. No? So ano nangyari? Matigas ang ulo ni Balaam. Ang ginawa niya, pumunta sa Moab. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Tingnan natin muna, isa-isahin natin. Sa Numbers chapter 22, kung talaga ba ito ay ikinabuti ni Balaam na nangyari sa kanya? Numbers 22 verse 12, babasahin ko po sa inyo. Sinabi ng Diyos kay Balaam, huwag kang pumaroon na kasama nila, huwag mong sumpain ang bayan sapagkat sila'y pinagpala ko. No? Pero matigas ang ulo ni Balaam. Sa verse 21, kinaumagahan, si Balaam ay bumangon at inihanda ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ng Moab. 22. Ngunit ang galit ng Diyos ay nag-aalab sapagkat siya'y pumunta
Ang anghel ng Panginoon ay tumayo sa daan bilang kalaban niya. Kalaban niya. Hinarangan siya ng anghel ng Diyos. Siya noon ay nakasakay sa kanyang asno at ang kanyang dalawang aliping kasama niya. So, umalis siya, pumuntang Moab, sa pinuno ng Moab na si Balak. Pero hindi sa pinahintulutan ng Diyos. Anong nangyari sa kanya? Verse 23, nakita ng asno ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, hawak ang kanyang tabak. At ang asno ay lumiko sa daan at patungo sa parang. Pinalo ni Balaam ang asno upang ibalik siya sa daan. Okay, pinalo niya yung asno. Instead na diretso yung asno, lumiko yung asno, no, sa daan patungo sa parang. Ano ba yung parang? Maliblib, parang bundok. No? So, ano nangyari sa kanya? Sa verse 24, nang magkagayoy, tumayo ang anghel ng Panginoon sa isang makipot na daan sa pagitan ng mga ubasan na may bakod sa magkabilang panig. Sige, verse 25, kayo po magbasa, sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay. So, shortcut tayo, ha? Ang nangyari kasi, dahil nakikita lagi ng asno yung anghel na may hawak na tabak sa daanan, una, inilihis siya ng asno. Pinadaan siya ng parang. Pangalawa, nakita din ng asno yung Panginoon, yung anghel ng Panginoon, no? Siya ay tinulak sa bakod at naipit ang kanyang paa ni Balaam sa bakod. Yung pangatlo, nangyari sa kanya sa verse 27, nakita din ng anghel ng Panginoon, nakita din ng asno, ang anghel ng Panginoon, anong ginawa ng asno nung nakita yung anghel ng Panginoon? Lumugbok sa ilalim, lumugmok na ipalalim si Balaam. Naipit, no? So, 3 bisis inilihis ng asno si Balaam. So, ibig sabihin, una, naligaw, tapos maipit yung paa. Pangalawa, nulumugmok at natabunan siya. So, anong ginawa ni Balaam nung siya? Nagalit si Balaam at nag-alab at kanyang pinalo ng tungkod ang asno. So, ibig sabihin, 3 beses na sinaktan yung asno. Ngayon ang nangyari, dahil ginagamit ng Diyos yung asno, mas mabuti pa nga yung asno, ginamit ng Diyos siya hindi. Ang nangyari sa kanya, inutusan ng Diyos ang asno na ibuka ang bibig nito. Sabi ng asno sa verse 28, nagsabi kay Balaam, ano ang ginawa ko sa iyo upang ako'y paluin mo ng 3 ulit? Sabi ng asno. No? Sinabi ni Balaam sa asno, sapagkat pinaglaruan mo ako kung mayroon lamang akong tabak sa aking kamay, sana'y pinatay na kita. Ngayon, sabi ni Balaam sa asno. Hindi man lang siya nagtaka, bakit nagsalita yung asno? Kailangan pa ba natin tanungin? Kung gusto niyo malaman, tanungin niyo pag rapture. Andun, makita mo Balaam, paano nakapagsalita yung asno? Pwede ba yun? Pwede. Okay. 30. At sinabi ng asno kay Balaam, di ba ako'y iyong asno na inyong sinasakyan sa buong buhay mo hanggang sa araw na ito? Gumagawa ba ako na kailanman ng ganito sa iyo? At kanyang sinabi, hindi. Verse 31. Anong sinabi ng kasunod ng verse 31? Nang magkagayoy, iminulat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam. Ibig sabihin, never pang napaluin ni Balaam ang asno. Hanggang sa araw na yun lang nangyari sa kanya. Sabi niya, hindi ko naman ginagawa to sa iyo. Pero bakit pinalo mo ako? O ngayon, nung nagkabukingan na, iminulat ng Diyos ang mata ni Balaam. Ibig sabihin, sinarado ng Diyos ang mata ni Balaam. Ang dahilan kung bakit naisara, verse 32,
At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, bakit mo pinapalo ang inyong asno ng ganitong 3 ulit? Narito, ako'y naparito bilang kalaban sapagkat ang inyong lakad ay, ano po? Masama sa harap ko. Ano yung masama na iyon? Makipag-anib kay Balak na leader ng Moab na hintil na sumpain ang Israel. Ang Israel naglalakbay papuntang Kanaan eh. Ay pinagpala sila ng Diyos. No? Kaya kung ating pong makikita dito, kapag masama ang lakad, sinasara ng Diyos ang ating puso. Walang pagkaunawa. Kaya sabi dito ng anghel, verse 33, nakita ako ng asno at lumihis sa harap ko ng 3 ulit. Kung hindi siya lumihis sa akin, napatay na sana kita ngayon at hinayaan itong mabuhay. Mabubuhay yung asno, mapatay sana kita. Pero yung asno mabubuhay. Pero dahil yung asno, nakikita niyang anghel, takot yung asno. Anong ibig sabihin nito? 3 beses na nangyari kay Balaam. Kung ating isipin, 3 beses na akong nakapagsubok o yung mga problema na dumaan sa buhay ko. Pero hinayaan ka ba ng Diyos na mamatay? Yung Diyos nandun pa rin. Inaalalayan lang siya sa pamagitan ng asno. Kung wala yung asno nag-aalalay sa kanya, malamang hindi nakita ni Balaam ang anghel at maaring papatayin siya ng anghel. Pero dahil sa asno, nakikita ng asno, ibig sabihin, nag-aalalay yung asno sa kanya. So, ibig sabihin, kumakatawang itong Holy Spirit na umaalalay sa atin para ingatan pa rin tayo ng Diyos sa mga bagay na nangyayari sa atin. Kaya kung may mga bagay na mga problema nga na nangyari sa atin, pinapahintulot ng Diyos yan para may realize natin yung mga bagay na ating pagkakamali. Hindi tayo perfect na bubuhay. Tama po ba o mali? Yun po yung aral na ating makuha dito. Kaya sabi, napatay na sana kita kung wala yung asno. Di ba may mga bagay na minsan nakaranas tayo ng mga problema, aksidente, hospital, pero buhay pa rin tayo. No? Tapos nare-realize natin, ano kaya ang mali ko? Dapat nating hingin sa Panginoon, manalangin tayo, Panginoon, ipaunawa mo sa akin yung mga bagay na ito. Bubuksan niya ngayon ng Diyos ang ating puso't isip, tulad kay Balaam. Binuksan niya, hindi niya nakita. Sino pa yung kilala niyong iba? Yung alalay ni Eliseo, no? Isinara ng Diyos ang kanyang mata at hindi nakikita yung mga kabayo nga nag-aapoy sa paligid nila dahil may kalaban na Assyria. Binuksan ng Diyos yun. Sabi ni Eliseo sa kanya, huwag kang mag-alala. Mga kalaban na yan ng Assyria, mas marami yung ating kakampi. Nung hiningi ni Eliseo na buksan yung mata, nakita niya yung mga anghel ng Diyos na nangangakabayo, na umaapoy. No? So, ibig sabihin, sinasabi dito, sa verse 24, at sinabi ni Balaam sa anghel ng Panginoon, ako'y nagkasala sapagkat hindi ko alam na ikaw ay nakatayo sa daan laban sa akin, sabi ni Balaam. Ngayon, kung inaakala mong masama, ay ibalik ako. Masama, ay ibalik ako. Pabalikin mo ako sa hindi na matuloy. Anong ibig sabihin? Wala siyang idea ang ginagawa niya, masama o hindi. Ibig sabihin yung pakipag-anib doon sa Moabita, siya ay pinahintulutan ng Diyos na unawain na siya ay naging propeta ng Diyos. Pero, hindi niya inunawa. Mas aanib siya doon sa leader ng Moab. Siya hindi mga mananampalataya. Siya hindi pinili ng Diyos. Kaya sabi dito, nakasala siya kasi hindi niya daw nakita yung anghel. Nakasara, nakatakip ang kanyang mata. Kaya sabi dito, sa bandang huli, ngayon kung inaakala mong masama ay ibalik ako.
Ibig sabihin, wala siyang idea kung mabuti o masama ang ginagawa niya. Tapos sabi niya, kung inaakala, ibig sabihin dito, para siyang, naisip ko ito, parang lutang. Alam mo yung lutang? Naka-experience kayo na kapag may kinakausap mo siya sa harap mo, tapos ang layo ng isip, tapos hindi makadiretso na makatingin sa'yo, tapos parang dumadaan lang yung salita mo sa kanya, anong isipin nyo? Ha? Hindi nyo na-experience yan? Lutang? Lutang siya. Walang tulog siguro si Balaam. Ito yung matindi dito sa verse 22, bandang huli. Kasi ang lakad mo ay masama sa harap ko. Kapag hindi maayos ang ating Christian life, wala kang maunawaan, sarado ang iyong puso't isipan, hindi yan bubuksan ng Diyos kahit marami kang alam sa Biblia. Kaya sabi nga ng Ebanghelyo, ni Mateo at ni Juan, huwag kang mag-akalang nakatayo. Baka ikaw ay, ano po? Mabuwagsak o bumuwal. Sa ating buhay Kristyano, tulad kay Balaam, maraming mga pagsubok. Kasi, ang buhay na makalangit ay hindi agad-agad natin mapiperfect. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit tayo nanatili sa church, para po magiging banal o paghahanda para sa pagharap natin sa Diyos. No? Kaya yung mga bagay na yan, may mga tukso sa buhay na dumarating na kailangan natin malampasan. Kaya nga isagawa natin ang ating sariling kaligtasan na may takot at panginginig. No? Tingnan natin dito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Basahin ko po sa inyo. Walang tuksong dumarating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit, tapat ang Diyos na hindi niya pinapahintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi nakalakip din ng tukso ay naglaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanang tiisin. Ibig sabihin, walang pagsubok na hindi kayang lampasan. Tandaan po natin, marami pong ibang minsan na hindi nakalampas, bumabagsak kasi akala nila wala ng paraan. Wala na tayong idea kung paano natin malusutan. Kaya minsan hindi po nakaabot sa mga pagsubok na ito. Pero tandaan niyo po, anumang mga pagsubok ay, o anumang mga problem, ay mayroon ding solusyon. Tama po ba o mali? Nalalampasan niyo po yan. No? Isa pa, 1 Peter chapter 4, verse 12 to 13. 1 Peter chapter 4, verse 12 to 13. Check po sa Biblia, babasahin ko po sa inyo. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring may isang katakatakang bagay na nangyari sa inyo. 13, sabay-sabay, basahin po ninyo. 1, 2, 3. Ibig sabihin, pinapahintulot ng Diyos ito, yung mga pagsubok na ito. May mga nag-experience na ba sa inyo, no? Na para bang yung mga problema na para bang, kala mo, parang lahat ng problema sa kasti, parang inako ko na. Ano sa tingin nyo? Parang yung buong problema ng mundo sa akin napunta. Naisip nyo ba yung ganon? O siguro sarap buhay nyo dito, walang problema, no? Delikado yan. Sa mga pagsubok lang, alam niyo po, bago maging matagumpay ang isang taong success, may mga pagsubok na hindi mo maipaliwanag. Tama po ba o mali? Sa Christian life,
Kala niyo po ba yung mga masisipag na mga nanay, tatay, mga father sa paglilingkod sa Panginoon, marami din mga pagsubok yan. Kaya lang nagtitiwala sila sa Diyos. No? Na minsan ikwento ko na rin doon sa Angga Church, maging sa Subic, yung mga pagsubok na yan. Sa totoo lang, hindi sila kapanipaniwala, pero totoo yun. So, mahaba na yung kwento ko, hindi ko na ikwento sa inyo, no? Baka kayo magkataka-taka, no? Alam mo po, yung mga problema na dumarating na yan, ay pinaka number 1 na naman talaga, no? Ang kailangan natin sa buhay kapag walang sakit, no? Minsan pinansyal, no? Pero kung may, tingnan niyo po, tanong ko sa inyo, anong gusto niyo? Magandang trabaho, malakas kumita, pero malaming sakit at laging sa ospital. Or, walang trabaho, may trabaho naman, tama-tama lang. Walang sakit, walang kita, tama-tama lang, nakapaglingkod sa Diyos. No? Kahit minsan kapos, no? Pero malusog, walang sakit, walang doktor, walang ospital. Mamili kayo sa dalawa. Ha? Hirap, di ba? Anong number 1, number 2? Oh. Halimbawa, kumikita ka ng 150 a month. 150 a month. Pero ang gastos mo, 300. Mayroong ganon? Mayroong ganon. Maniwala kayo o hindi dyan? Mayroon yan. Hindi bali kumita ka ng 50 mil o yung 10,000 o yung 30 mil sa isang buwan, pero wala kang sakit, nakangiti, nakapag-Jollibee minsan lang. Masaya, tama po ba o mali? Ani mo naman, minsan ka lang magiging buhay milyonaryo, tapos bigla namang nawala. Tama po ba? Kumita ka nga ng malaki, pero butas naman lagi ang bulsa mo. Totoo yan o hindi? Nangyayari po yan, nasa Biblia, nasa Malakyas yan, sa Hagay, basahin nyo na lang, di ba? Nangyayari po yan. Kaya yung mga pagsubok po na yan, wala po yung kahirapan po na yung mga pagsubok na yan. Wala yan sa kalingingan na nangyari kay Kristo. Sa krus. Tama po ba o mali? Sabi nga sa aklat ng Hebreo, hindi pa tayo dumanak o humantong sa pagdanak ng dugo. Pastor, bakit ganyan yung sermon mo? Parang kahirapan yan O, hindi ko naman alam yung mga problema ninyo dito, pero sa totoo lang, bawat Kristiyano ay nakakaranas ng mahirap na mga bagay na sitwasyon nga nangyari sa ating buhay. Kaya, sabi dito, sa verse 13, kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Ibig sabihin, nakiamot ka, nakiambag ka sa paghihirap ni Kristo sa krus. Di ba? Upang kayo'y matuwa sa sigaw, sumigaw sa galak, kapag dumating na yung araw na iyon, kapag nahayag na. Ibig sabihin, yung pagdurusa at paghihirap natin sa mundong ito bilang mga Kristiyano, pagharap po natin sa kanyang kaluwalhatian, magagalak ka at magsobrang tuwa. Ay, kaya pala. O kala ko kasi pusti lang yung bahay ko. Yun pala, napakaganda ng gantimpala sa iyo ng Diyos. Kaya sabi dito, sumigaw sa galak. Sinasabi doon sa aklat ng Mateo chapter 5, kapag nagranas ng paghihirap at pagdurusa, sumigaw ko daw sa galak at tumalon sa tuwa. Mayroon na bang nakagawa ng ganyan? Try nyo minsan kapag punong-puno kayo ng problema, tapos tuwang-tuwa kayo sa talon at sa galak. Kaya lang dapat walang nakakita. Delikado kapag may nakakita, di ba? Yan ang epekto sa Castillo's Church. Ano sa tingin nyo? Dapat ganito po, lagi ko po sinasabi sa pag exchange pulpit o sa mga kapatiran, kahit mahirap ang sitwasyon, i-enjoy po natin yung Christian life. I-enjoy, alam niyo pong i-enjoy? Minsan mahirap. Pero may mga pagsubok na dumarating, pero kung nag-iisa ka lang, dumaan ka sa 7-Eleven, bili ka ng ice cream at umupo ka doon kumain. Tingnan mo kapag malamigan yung utak mo, di ba? Maliliwanagan ka. Di ba? O kung may budget ka pa, dumaan ka ng McDo, pa isi-isi ka lang, parang feeling mayaman ka. Di ba? Kumain ka sa maayos na restaurant, kahit simple lang. Para makapag-isip, makapag-relax.
Para hindi ka marunong kumbaga bigyan mo yung, di ba minsan kapag pagod na pagod tayo, kailangan natin magpahinga? Alam niyo po ba, yung isip natin, kinakailangan din niya na mag-relax para hindi puno ng balisa. No? I-enjoy po natin habang sumusunod tayo sa Panginoon. I-enjoy po. Mapalad ang mga may pagsubok, sabi nga nila. Tingnan natin kung mapalad nga ba. Santiago, chapter 1, verse 12. Nandito na yung sagot. Mapalad. Santiago, chapter 1, verse 12. Sige nga po kayo magbasa, verse 12, 1, 2, 3. Nakita niyo po ito, kapag subok ka na sa mga problema na dumarating sa inyo, pag may dumating ulit, alam ko na yan, sisiw na sa akin yan. Nalampasan ko na yung mga pagsubok na yan. Madadaanan ko na yan, sisiw yan. Di ba? Na-imagine niyo po ba yun? Pagsubok na kayo, no? Lalo na sa mga, halimbawa, nangangarira ka ng sport car, no? Pag first time mo, takot na takot ka, di ba? Pero kung subok ka na, di ba? Sisiw na lang sa iyo. Wala kang takot kahit bumaliktad. No? May imagine nyo yung sisiw? Maliit sisiw. Ganun na lang problema tingin mo sa iyo. Si David, di ba? Napakalaki ng kanyang kalaban na si Goliath. Tama, si Goliath. Malaki, di ba? Pero anong tingin niya kay Goliath? Maliit. Kasi ang tingin ni David sa Diyos, napakalaki. Ang laki-laki ng Diyos ko, ikaw, sisiw ko lang sa kanya. Isang tirador lang. Hindi po yan kwentong pang barbero, ha? Totoo nangyari po yan. Isa lang makinis na bato ang tumama sa buhay ni Goliath. Kumakatawan din sa atin na yung batong iyon, tayo, na kapag tayo subok na, makinis na, hindi na magaspang ang ating Christian life, kaya na natin lampasan ang lahat ng problema. Tama po ba? Tayong mga naligtas, bagong naligtas tayo, hindi pa agad-agad na bago tayo na parang bang anghel na hindi makabasag ng pinggan. May mga pinagdadaanan po tayo. At ang mga pinagdadaanan na yan, sinusubok tayo para maging makinis tayo. Ang bato o yung bundok na may umaagos na tubig, yung tinatawag natin na sapa ba yun? Kapag may umaagos na, may mga bato na nagsusunuran, di ba? Bandang dulo, makita mo yung mga bato, makikinis na. Bakit? Nag-uumpugan yan para matanggal yung mga talim o gaspang sa bato para maging makinis. Yan ang hinahanap ni David. Ganon din tayo. Mayroong bang bato na habang umaagos sa tubig, pag ganun yung iagos niya, pasalubong? Ibang klaseng bato yon. Baka batong puti yon. No? Walang ganun. Walang pasalungat. Umaagos yan. Tayo, dapat umaagos sa daloy ng tubig, ng words of God, para tayo maging makinis habang tayo nananatili. Kapag tayo naging makinis, pwede tayong gamitin at ibala sa tirador para tamaan ang mga matigas na puso para sila'y magkaroon ng kaligtasan dalhin sa pangangaral sa kaligtasan. Kaya mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat kapag siya'y subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya mapalad, no? Mahirap paniwalaan pag hindi natin na-experience talaga ng literal, no? Gusto niyo ba ma-experience ito, mga ganito? Kapag gusto niyo ma-experience, gawin ninyo. Tapos, hanggang sa kamatayan. Pero kung nagmamadali kayo, kasi ibibigay ng Diyos ito sa atin, pagharap natin sa Kanya, di ba?
Pero kung gusto niyo talaga magmamadali ng ang mapalad na ito, yung pagsubok na ito, eh, huwag kayong magyaya. No? Kayo muna. Di ba? Marami pa kung gustong iligtas. No? Kaya, isa lang ating gagawin, tulad ni David, ay dapat tayo magtiwala. No? Sabi dito sa sa Awit chapter 62, no? Isaiah chapter 62, verse 6 to 8, magsalitan tayong magbasa. Kailangan natin yung magtiwala sa ating mga panalangin o hinihiling. No? Awit chapter 62, verse 6 to 8. Sige po, magsalitan tayo magbasa. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanig. Verse 8, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o sa bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Nung si David nakaranas ng mga matinding pagsubok, kahit hari siya, hindi siya ligtas sa mga pagsubok. Pero nung siya nagbalik loob, ito ang kanyang mga panalangin. Magtiwala. Tinuturuan din tayo nito na magtiwala. Maging doon sa aklat ng Isaiah chapter 26 verse 3. Aklat ng Isaiah 26 verse 3 to 4. Check nyo na lang po sa Biblia, babasahin ko. Inyong iingatan siya sa ganap ng kapayapaan na ang pag-iisip ay mananatili sa iyo sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. Verse 4, sabay-sabay din po nating basahin. 1, 2, 3. Magtiwala kayo sa Panginoon, magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Diyos ay isang batong walang hanggan. Ibig sabihin, yung Diyos na walang hanggan ay dapat tayong magtiwala. Kaya nga sinasabi po ni Haring Solomon doon sa Proverbs 3, verse 6 hanggang 8, sa lahat ng inyong mga lakad, siya inyong kilalanin at itutuwid niya ang inyong mga landasin. So, ibig sabihin, mahirap kung walang tiwala sa Diyos. No? Sa inyong mga magulang, mayroon bang mga anak na minsan hindi nagtitiwala sa atin? Maaring hindi sila nagtitiwala, pero sa totoo lang, ang Diyos hindi gayon. Nagtitiwala. Dapat tayo magtiwala. Kaya sa Panginoon, buong puso ka magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Lahat ng mga bagay, dapat natin itong isuko sa Kanya. Hindi tayo, sabi sa verse 7, huwag kang magpakapanta sa inyong sariling mata, matakot ka sa Panginoon, at sa kasamaan ay lumayo ka. So malinaw na sinasabi dito na tinuturuan tayo na magtiwala sa Diyos. Di ba dapat pinagkatiwalaan natin yung Diyos sa kaligtasan? So lahat ng bagay, maging sa ating Christian life, sa mga problema ng mga pagsubok sa atin, lahat ng mga gawain natin, ipagkatiwala natin sa Kanya. No? Yung tapat na panalangin. Tapat na panalangin. Proverbs chapter 3 verse 24 to 26. Yung tapat na panalangin. Basahin ko po sa inyo, Proverbs chapter 3 verse 24 to 26. Kapag ikaw ay nakahiga, hindi ka matatakot. Kapag ikay humimlay, magiging mahimbing ang iyong tulog. Huwag kang matakot sa pagkasindak na bigla o sa mga pagdating ng pagsalakay ng masama. Verse 26, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Sapagkat ang Panginoon ang magiging iyong pagtitiwala at iingatan mula sa pagkahuli ang iyong mga paa. So huwag sanang hayaan ng Diyos na takpan ang ating puso't isip at hindi makita ang espiritual na mga bagay o yung espiritual na kaisipan na hindi masaraduhan. No? Kaya kailangan natin manalangin ng tapat at tumawag. Kasi tumawag sa Kanya sa pamagitan ng panalangin kasi yan ang paraan para makipag-usap sa Panginoon. Kasi tayo ay mayroon ng connection sa Kanya bilang isang taong ligtas. Parang simple lang, yung kuryente.
Kapag naputulan kayo dito, walang pambayad. Kahit anong saksak mo sa saksakan, walang gagana. Tama po ba? Walang gagana. Kaya dapat laging naka-connect. No? Laging naka-connect. Lahat tayo gumagamit ng cellphone. Tama po ba o mali? Anong percent na nag-charge kayo? Ilang percent bago mag-charge? Depende, di ba? Pag lagi mong ginagamit at active ka sa cellphone, hinayaan mo ba na maging lobat ang cellphone mo? Ha? Hinayaan niya maglobat? Hindi, di ba? Kaya kapag kayo nalubat, saan kayo mag-charge? Baka sabihin, pastor, sa kuryente, di ba? Hindi po yung sarili nyo i-charge ha. Baka mamaya kinuha yung saksakan at yung tinidor tapos sisaksak dun sa hawak mo, yari. No? So, hindi po ganon. So, yung charging station ng mga Kristiyano ay sa church kasama yung mga brothers and sister at yung mga malalakas sa church, mga leaders, ay makiisa at makibahagi, makipag-participate sa mga gawain. Yan po yung kalakasan. Pag hindi natin magawa, maniwala kayo sa hindi, manghihina at manlulupaypay kayo. Tama ako, mali? Mukhang abay, hindi. Mukhang mahirap, pastor, paniwalaan. Dapat ma-experience po yan. Ma-experience po. Sa awit pa rin, 118, verse 5 hanggang 9. Awit 118, verse 5 hanggang 9. Kaya magsalitan din po tayo magbasa. No? Awit 118, verse 5 to 9. Verse 5, tumawag ako sa Panginoon mula sa aking pagkabalisa. Sinagot ako ng Panginoon at inilagay ako sa maluwang na dako. Ang Panginoon ay para sa akin, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Verse 7, ang Panginoon ay kakampi ko, kasama ng mga tumutulong sa akin. Tumutulong sa akin. Ako'y titinging may pagtatagumpay na may mga napupuot sa akin. Higit na mabuti ang manalong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Sabay-sabay, verse 9, 1, 2, 3. Higit na mabuti ang pagkanlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno. Si David kasi, nung siya nakakaranas ng mga pagsubok sa kanyang buhay, kahit hari siya, hindi siya ligtas sa mga ganito. Pero tingnan niyo po, lubos siyang nagtiwala sa kanyang panalangin na siya ay sasagutin ng Panginoon. Sasagutin siya. Kaya ito rin ang tinuturo sa atin. Kaya sinasabi sa Jeremiah chapter 17 verse 7 na mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. So ganun po. No, bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan yung magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Alam ng Diyos ang nararapat para sa kanyang mga minamahal. Alam niya. Tingnan natin sa Jeremiah chapter 29 verse 11 to 12. Hanggang 13 po. Jeremiah chapter 29 verse 11 hanggang 13. Mga panahong ito ay nasa panahon ng pagkabihag, no, ng mga Israelita, yung Babylon, at yung mga bansang nasa paligid nila. Pero ang utos sa kanila, sa pamagitan ng propeta Jeremias, kinakailangan nilang sumunod na sumama sa mga taga-Babylon kasi darating ang araw, ibabalik din sila ng Diyos. Kung hindi sila susunod at sumama sa mga bumihag sa kanila, ano mangyari sa kanila? Mamamatay sila. Kaya pinahintulot ng Diyos yun. Kaya sa verse 7, sabi dito, verse 11, no? Sa akin yung 11, sa inyo yung 12. Verse 11, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikakabuti at hindi sa ikakasama, upang bigyan ko kayo ng kinabukasan na at ng pag-asa. At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dalangin sa akin, at iingit ko kayo.
Kaya dito, alam ng Diyos ang nararapat para sa atin. Alam ng Diyos ang nararapat sa kanyang mga minamahal. Hindi sa ikakasama, kundi para sa ikakabuti yung mga bagay nga nangyayari sa atin tulad nangyari sa Israel. Yung Israel pinahintulutan ng Diyos na bihagin sila ng mga bansang nasa paligid nila para sa ikakabuti nila. Bakit pinahintulutan ng Diyos na bihagin sila? Dahil sa mga kasalanan nila na mas nagtiwala sila sa mga Diyos-Diyusan o yung mga taong nasa paligid nilang ng mga bansa kaysa doon sa Diyos na tunay na hindi nakikita. Halimbawa lamang, yung Diyos na hindi nakikita, ang hari nila. Pero anong ginawa nila? Nag-request sila sa panahon ni Samuel. Bigyan mo kami ng hari, katulad ng bansa na sa paligid natin, yung nakikita at nagnahawakan, at yung mangunguna bilang isang leader sa ipagdigma. Humingi sila. Pero dapat hindi na, di ba? Kasi may Diyos talaga na tagapagligtas. Kaya lang, pinahintulot ng Diyos yun kasi may kondisyon din. Anong nangyari sa kanila? So, kinuha ang kanilang mga anak, ginawang alipin, yung mga nagbuwis. So, ganun ang nangyari sa kanila. So, last verse po. Hosea chapter 1, verse 8. Hosea chapter 1, verse 8. Aklat ng Hosea chapter 1, verse 8. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Ang aklat ng ito ng kautusan ay huwag alisin sa inyong bibig, kundi ito'y inyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang inyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy inyong paginawain ang inyong lakad at magtatamu ka ng tagumpay. So, yung bago ako na-save, binigyan po ako ng customer ko ng generic Bible. Alam niyo po yung ninot niya doon sa pinakauna kasi bagong-bago. Linagyan niya ito ng Hosea chapter 1 verse 8 tsaka yung John 14 verse 26. Yung darating ang araw, alalayan ka ng banal na espiritu. Alam niyo po, buhat ng binigyan niya yun, sabi niya, araw-araw daw basahin mo ito. Kaya hindi pa ako na-save, no? 2010, nagsimula ako nagbasa ng Biblia. Alam niyo po, yung mga panahon na yon, talagang active ako sa pagtaya sa luto, no? Ay talagang minsan nakakataya ako ng lalo pag malaki ang laban. Tumataya po ako minsan tag 2,000. Tapos lagi ako nagbabasa araw-araw ng Biblia, no? So hanggang sa nakarating ako sa natapos ko po yung Genesis, no? Hanggang sa natapos ko po yung mga hari, hanggang sa New Testament natapos ko po yon. Pero sabi ko, bakit hindi ako nananalo? No? Nagtatamo ka ng tagumpay. No? Tapos ang nangyari po, kasi hindi naman ako nakapakinig ng Bible seminar, kinukumplito ko rin yung simbang gabi. Mula, alam mo yun, 16 days ba yun? Kinukumplito ko po yun. Tapos nagtataya ako sa luto. Alam mo po, gumigising kami ng maaga. Kung hindi kami makapagising sa umaga, sa gabi naman, binabawi namin. Alam mo po, nananalo nga ako sa luto, tag 2,000, 1,500, 3 number lang. Sabi ko, mukhang lugi. Alam niyo po, wala akong tigil sa kapagtaya sa loto kasi nga naniniwala ako dito, no? Pero ang dating po ng pakinig ng Bible seminar, nung na-save po ako, naghingi pa ako sa Diyos ng bigyan mo pa ako ng 1 week. Kasi malaki ang laban. Kung manalo man o hindi na ako tataya. Yan po talaga pinagpipray ko. Di ba lahat naman tayo may pangarap? Abnormal po yung walang pangarap. Tama ba mali? Ngayon, ang nangyari, natapos yung 1 week, hindi talaga ako nanalo. Grabe, sama ng loob ko. Sabi ko, hindi talaga ako pinapakinggan. Parang ayaw ko na magbasa. No? Tapos yung simbang gabi na yun, natapos ko rin, wala rin. No? Humirit pa ako ng, sabi ko, may laban pa eh. May laban, malaki pa yung pustahan sa luto. Sabi ko, hanggat wala sang may nananalo, ituloy ko to. No? Hanggang sa may nanalo, wala talaga akong number na lumabas. Tumigil na ako. Sabi ko, last ko na ito. May nakakuha na ng panalo. Pero alam niyo po, sa pagpapatuloy ko sa aking Christian life, sabi ko, baka ito yung panalo ko, yung naligtas na ako.
So, habang sa pagpapatuloy ko, yun na yun. Yun na yung tinanggap ko na panalo. Bakit? Kung nanalo ako sa loto, never niyo akong makita. Tama po ba o mali? Siyempre, mayaman eh. Tatago ka na. Baka may humingi pa ng blato. O yung buhay mo yung kunin sa'yo. Kaya hindi pinahintulot ng Diyos yun sa akin. Baka malalo pa akong mapapasama. Kaya kung may mga nagtataya ng loto, ay swerte niyo kung manalo kayo. Mambalato na lang kayo. No? Malay nyo, pero hindi ko kayo tinuturuan na magtaya ng loto. Yari ako nito, naka-record pa naman. Okay? So, bilang mga anak ng Diyos, gusto ko pang maraming sasabihin sa inyo. Yung pagpatuloy na lang po pag-aaral ng Biblia sa ating mga binasa, So, ang aklat ng Josue, tagumpay po yan. Kaya sa verse 5 to 6, babasahin na lang po natin dito. 5 to 6, kasama natin ang Diyos. 5 to 6. Josue chapter 1, verse 5 hanggang 7 na nga ito. Sige. Salitan po tayo. Walang sinumang tao ang magkatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw na iyon ng iyong buhay. Kung paanong ako'y kasama ni Moises, ako'y kasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pabayaan man. Magpalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat ipamana mo sa bayan ito at lupain na aking pinangakong ibigay sa kanilang mga Verse 7, sabay-sabay po. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng utos ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. So, ibig sabihin, huwag tayong lili sa ating Christian life. Ito, pinuno ng Israel, si Moises at si Josue. No? So, tinuturuan dito na para bang nangihina si Josue. Kaya sabi dito, magpakalakas ka at magpakatapang. Ibig sabihin, maaring si Josue sa mga panahon na yun kasi mayroon silang laban papuntang Jericho. So, pinapalakas siya sa pamagitan ng salita. No? Kaya maaring mahina siya at ng lambot, hindi sa matapang. Ang tatlo dito makita natin, magpakalakas, magpakatapang, ibig sabihin, lakasin mong loob mo at maging mabuti kang kawal, mabuti kang tao. Sabihin, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Inulit-ulit. So, ibig sabihin, tayo naman ay naging hari ng mga taong hindi mananampalataya. King of King, tinatawag doon. Ibig sabihin, magpakalakas tayo. Kaya kung bakit tayo pumupunta sa church para magpakalakas, magpakatapang na mabuti sa ating Christian life dahil marami tayong hinaharap. Kaya bilang mga anak ng Diyos, no, yung ating pinakapamamagat bilang mga anak ng Diyos ay magpakalakas at magpakatapang tayo. Dahil ang mundong ito hindi patas. Tama po ba? Hindi patas. Kaya bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos, kailangan natin magpakalakas, no? Magpakabuti. So maraming salamat po sa pagkakataong ito na nag-share sa inyo ng words of God. So hindi man lahat na unawaan o maintindihan, siguro naniniwala naman ako, bago kayo umuwi, may naalala naman kayo kahit isang verse lang. Tama po ba o mali? Okay, so tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon at sa lalong-lalo na sa pag-aral ng inyong salita ay ipaunawa po sa amin ang lahat naming mga pinag-aralan, lalo na po bilang mga anak ng Diyos. Marami kaming mga ibang Bible verse na aming binasa upang makapagbigay sa aming kalakasan sa aming Christian life. Tulungan niyo po yung mga brothers and sisters dito po sa Castillos Church. Kasama po si Pastor Pacnong Juan, kasama kanilang buong pamilya na may magkaisa, na matagumpayan ang lahat ng mga gawain ng Panginoon, magkaisa nawa at magkatulungan. Alam namin ay marami pa po kami mga dapat gawin upang maging matagumpay kami sa aming pamumuhay bilang mga taong naligtas. May naharap po kami na young adult retreat at mayroon pong mga dapat ayusin sa retreat center. Ay tulungan po ninyo kami, Panginoon, na masaigawa ito upang pagdausan at magkaroon ng pangaral ng inyong salita at magkaroon ng kaligtasan ang lahat po ng mga naimbitahan. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagkakataong ito. Ang lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ng anak si Jesucristo naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay po, salamat po sa inyong lahat.